Magnitude 5.2 aftershock yumanig sa Davao Occidental. Cotabato Trends muling binabantayan, posible pa ang mas maraming aftershock. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mga kababayan, narito ang inyong earthquake at disaster update para sa araw na ito. Kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao nitong nakalipas na araw. Una sa lahat, muling nakapagtala ang PHIVOLCS sa panibagong pagyanig ngayong umaga, bandang alas 7:38 ng umaga. Isang magnitude 5.2 na lindol ang naitala sa karagatang bahagi malapit sa Balot Island sa Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Bagamat hindi ito kasing lakas ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, malinaw na isa itong aftershock na malaking lindol na yumanig sa rehiyon. Naramdaman ang instrumental intensity 1 at Malungon sa Sarangani Province, gayon din sa General Santos City. Sa ganitong antas ng pagyanig, kadalasan ay mahina lamang itong nararamdaman ng ilan, ngunit mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng aftershock ay normal sa bahagi ng proseso matapos ang isang napakalakas na lindol. Ang tanong, bakit patuloy ang mga aftershocks? Kapag nagkaroon ng napakalakas na lindol gaya ng magnitude 7.8, hindi agad bumabalik sa normal ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Patuloy silang nag-a-adjust at naghahanap ng panibagong balanse. Dahil dito maaari pang makaranas ng dose-dose ng aftershocks sa mga susunod na araw, linggo at minsan ay maging isang buwan. May ilang aftershocks na maaring halos hindi maramdaman, ngunit meron ding maaring umabot sa magnitude 5 o mas mataas pa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagbabantay ang PHIVOLCS sa sitwasyon. Ang Cotabato Trends, isa sa pinakadelikadong pinagmumulan ng lindol sa ating bansa. Kasunod ang magnitude 7.8 na lindol, muling nagbigay pansin ang Cotabato Trends. Ang Cotabato Trends ay isang napakalaking subduction zone na matatagpuan sa karagatan sa timog ng Mindanao. Dito nagsasalpukan ang dalawang malaking tectonic plates sa ilalim ng dagat. Kapag lumaki ang pressure sa pagitan ng plate na ito at bigla itong kumawala, nagre-resulta ito ng napakalakas na lindol. Bukod sa lindol, maaari rin itong magdulot ng tsunami, lalo na kung paggalaw ng fault ang nangyari sa ilalim ng dagat. Ito rin ang trends na may kaugnay sa isa sa pinakapapaminsalang sakuna sa kasaysayan ng bansa. Sa ating pagbabalik tanaw, mga kababayan, noong August 17, 1976, isang magnitude 8 na lindol ang tumama sa bahagi ng Muro Gulf. Isang minuto lamang matapos ang lindol, napakalaking alon ng tsunami ang humampas sa maraming baybaying lugar ng Mindanao. Libo-libong katao ang nasawi habang marami rin ang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Dahil dito, ang bawat malakas na lindol na may kaugnay sa Cotabato Trends ay seryosong binabantayan ng mga eksperto. Bagamat wala ng tsunami threat sa kasalukuyan mula sa magnitude 7.8 na lindol, mahalagang manatiling handa ang mga komunidad sa mga posibleng susunod na pagyanig. Samantala, viral naman sa social media ang mga video mula sa Lumigo Integrated School sa Barangay Aligado, Glan, Sarangani Province. Makikita sa mga kuha kung paano naranasan ng mga estudyante at guro ang malakas na pagyanig habang isinasagawa ang unang araw ng klase. Maraming estudyante ang agad na sumunod sa earthquake safety procedures habang mabilis namang nagbigay ng gabay ang mga guro. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan, ligtas naman ang mga estudyante at mga kawani ng paaralan. Ayon sa mga paunang ulat, nagpakita ito ng kahalagahan ng irregular na earthquake drill at disaster preparedness sa mga paaralan. Anong dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Maaring magkaroon pa ng pagyanig ng magnitude 5 pataas. Patuloy ang pagsusuri ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Cotabato Trends, structural assessment ng mga gusali, paaralan, tulay, ospital at ibang istruktura. Posibleng paglabas ng karagdagang earthquake bulletin at advisories. Kaya sa ating mga kababayan, ito ang mga paalala kung makakaranas muli ng lindol, yumuko, magtago at kumapit o drop, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, poste at mabibigat na bagay. Kung kayo ay nasa baybayin at nakaranas ng malakas na pagyanig, agad na makinig sa mga opisyal na abiso tungkol sa tsunami. Maghanda ng emergency go bag na may tubig, pagkain, flashlight, gamot at mahalagang dokumento at huwag magpakalat ng maling impormasyon at umasa lamang sa opisyal na anunsyo ng PHIVOLCS, NDRRMC at mga lokal na pamahalaan. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa panahon ng pangyayari at kawalan ng katiyakan, paalala sa atin na talatang ito na ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Habang tayo ay naghahanda at nag-iingat, patuloy din tayong manalangin para sa kaligtasan ng bawat pamilya at komunidad na naapektuhan ng lindol. Ating mga loyal subscriber, viewers, sharer at followers, maraming salamat sa inyong tiwala.
dito sa PNN. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong unang makatanggap ng mahalagang weather updates. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mag-ingat po tayong lahat. God bless at magandang araw sa inyo hanggang sa susunod na ulat panahon.